Welcome po sa panibago na naman nating adventure. Sa bidyong ito ay papasyalan natin ang Liliw, Laguna. Pupuntahan natin ang isa sa pinagmamalaking waterfalls ng Liliw, ang Kilangin Falls. Tara at samahan niyo ako kasama ng aking mga kaibigan na i-experience ang napakalamig at refreshing na tubig ng Kilangin Falls. Aalamin din natin kung paano ito mapuntahan at kung magkano ang inyong magagastos sa pagpunta dito. Kaya, wag na nating patagalin ito. Let's go! Good morning, Arvin. Good morning, Jason. Yo. Yun. So, today meron naman tayong adventure na gagawin. Araw ngayon, Sunday, September 29. Oras natin 4:54 AM na. And eto ngayon, papunta tayo ngayon ng Laguna. And meron tayong i-discover na isang magandang falls doon, which is hindi ko alam na meron palang magandang falls doon sa bandang part ng Liliw. So sa kaka-research natin, kakapanood ng mga ibang mga nagbablog, and na-discover natin tong magandang falls na pupuntahan natin, which is yung Kilangin Falls. So abangan nyo yung magiging natin, biyahe papunta doon sa Kilangin Falls hanggat makarating tayo doon sa may Kilangin Falls. So tara guys, ang magiging biyahe natin ay 3 hours and 30 minutes, 127 kilometers, 8:26 AM according kay Google Map, pero hindi yan masusunod. Tansya ko mga alas 10 kasama yung mga natin, yung stopover. Baka alas 10 nandun na tayo. So saktong sakto lang, basta maging maganda lang yung panahon. Okay guys, ready na kayo? Bin? Let's go! Jason? Yo, tara na. Okay, let's go. Ang distansya mula Valenzuela hanggang Kilangin Falls ay nasa 127 kilometers. Via Antipolo lagi ang daan natin kung gawing south ang destinasyon. Pamilyar na kasi tayo sa ruta dito. Dahil madalas dito ang daan natin kapag pa-south ang biyahe. Sa kadahilan ng madami kang madadaan ng magagandang view, tulad na lang dito sa Pililla, Rizal. Sikat ang Pililla, Rizal dahil sa mga windmills na nakatayo dito. May kabuoang 27 na wind turbine ang nakatayo dito, na ang bawat isa ay kasing taas ng 33-story building. Kaya nitong mag-produce ng 54 megawatts na kuryente kada taon, na kayang supplyan ng mahigit 66,000 households sa Metro Manila. Isa na ring tourist destination ng mga windmills dito sa Pililla, Rizal. Maaari mo tong sadyain para makita ng malapitan. May kaukulang entrance fee nga lang kung nais mo itong makita ng malapitan. Makalampas ng Pililla, Rizal ay mararating mo na ang Mabitak, Laguna. Kitang-kita naman dito ang ganda ng kalsadahan sa Mabitak. Kaya naman maraming mga bikers at motorista ang humihinto dito para magpa-picture at magpahinga. Grabe yung kalsadahan dito. Parang bituka ng manok yung mga kurbadahan. Pansin nyo rin ba sa ating drone footage na bukod sa puro kurba, ay yung kalsada ay downhill? Kaya naman ay may enjoy nyo talaga ang pagdaan dito. Huwag nyo nga lang kakamutihin, kundi magiging kwento ka na lang dito.
Hindi talaga mauubusan ng magagandang kalsadahan ang Laguna. Pagbaba mo ng Mabitak ay bubungad naman sa iyo ang tuwid na kalsadahan ng PAMI Laguna. Bukod sa tuwid na kalsada ay may enjoy mo din yung view ng mga tanim na palay sa magkabilang side ng kalsada. Isa ito sa paborito kong part ng kalsadahan sa Laguna kasi paminsan-minsan ay lumalabas din yung inner kamote natin para sumubok ng top speed sa ating motor. Nakakatukso kasi talaga kapag ikaw ay nadaan dito, lalo na't wala kang makakasabay sa kalsada. Dito naman sa Lumban, Laguna ay madadaanan nyo ang famous na Lumban signage. Marami rin ang humihinto sa lugar na to para magpa-picture at magpahinga. May view deck din kasi sa gilid ng signage, tanaw ang Laguna Lake. Dito rin sa lugar na ito matatagpuan yung Lumban Hydroelectric Power Plant, kung saan ang water source nito ay galing sa Caliraya Dam na nasa itaas na bahagi ng kalsada. Sa wakas, ay nandito na din tayo sa Liliw, Laguna. Pero bago pa man tayo makarating sa registration office nila, ay bubungad muna sa inyo ang Malasiargao na kalsadahan dito. Kitang-kita kasi sa ating drone footage ang napakaraming puno ng nyog na nakatanim sa magkabilang gilid ng kalsada na magbibigay sa iyo ng Siargao feels. Sobrang ganda talaga ng ganitong tanawin. Bukod sa tsinelas, ay kilala rin ang Liliw, Laguna sa tuba. Isa itong uri ng alak na galing sa puno ng nyog. Sagana kasi sa puno ng nyog ang bayan ng Liliw, Laguna. Lamig! Woo! Woo! May stick ko. May bato. Gilid. Lamig. Ang taas oh. Tas ganyan din naakitin natin. Pakyat. Uy! Na-amaze ka pa, ayaw mo tumabi ha. Napakataas oh. Woo! Time check natin, alas 12, sakto 12:02. Kasi pababa, kaya ganyan siguro yung ano. Yan, dito tayo. Kilangin Information Center. Dito po. Okay, so nandito na tayo sa Kilangin Information Center. So ito yung unang step na gagawin nyo pag pupunta kayo ng Kilangin Falls. Time check natin 12:02, sakto. Recording ba tayo? Okay. So magandang tanghali po. Magre-register po. Ayun, magre-register muna tayo. Marami na po bang bisita? Magaganda. Tara mo, may magaganda. Pang 80 na grupo na po. Tara mo, may magaganda. Pangalan mo, Arvin Yongson. Oo. Tayo mo, may magagandang pumunta. Ayaw pa tanong. Hindi ka naman maririnig eh. Jason Mraz? Jason... Mraz? Oo. Abia. ABIA. Kaya Jason Meras, pwede na yan. Jason Meras. When you're done me. Ayan. Vaccinated. Yes. Meron pa bang hindi vaccinated? Magkano po ang babayaran? 10 pesos lang pala. Mahal naman. 10 pesos per head ang babayaran nyo for, ano po tawag doon? Environmental fee. Mahal ah. Bigat ah. Anong bariya? Parking. Magre-rent po kay Live Bus po. 50 pesos lang po yung rent. Magda-life best daw kayo? Gusto nyo Malalim ba yun? sige. Yes. 50 pesos lang naman yan eh. For safety na rin po. Opo. Malamig po kasi ang tubig. Opo. Sige. Meron po
Sa inyo na rin pong babayaran? Yung sa tour guide po na 350, sa mismong guide nyo na lang po ibigay. Okay po. Ilan pong best? Tatlo din? Opo. Tatlong best nga Kuya Mario. Bakuya. 350 po ang bayad sa guide. Opo, sa inyong tatlo na. Anong ratio po ng guide para may idea yung mga manonood ko? 5 person po. 5:1. Okay. 30 pesos naman. So let's go. Tara, tara. Ay, yata yun. O yun yung guide natin. O, sige, Si ako na Kuya kaya. Kim. Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Si Doggy, oh. So ito after natin mag-register doon sa kanilang Tourism Information Center, magpuproceed na tayo sa parking area. Kita nyo, paakyat na naman. So wala akong idea na ang dadaanan pala natin puro paakyat. Kaya hindi to advisable sa mga ano, sa mga hindi, sa mga hingalin o kaya yung mga hirap umakyat. Pero tignan natin mamaya, makikita naman natin, papakita ko sa inyo kung gaano kataas yung mga akyatin dito. Dito pa nga lang sa pagbumotor natin nakikita nyo kung gaano kataas yung inaakyat nung ano natin, motor mula dun sa may baba. Tapos ngayon continuous pa rin yung pag-akyat natin dito sa papunta ng parking lot. Tingin ko ito na yung parking. Yan, nandito. Yan, may mga bilihin din pala dito. Yan, pwede ka na rin palang kumain. Dito na kami, kuya. Yan. So, tayo ay mag-aayos muna ng gamit bago umakyat. Nandito tayo ngayon sa jump off ng Kilangin Falls. Ano yan? Ito, bok choy, sir. Bok choy, sabi namin bok. Local na yung dito. Yan ba yung mga tanim doon? Nadaanan Opo, natin? yung in-harvest. Marami. Hindi, nakita namin nakatanim. Opo, opo. Bok choy. Pinagtatalunan pa namin kung ano yun Petchay daw o ano. Ano sabi nito? Sigarilyas. Ito, sir, nandito sa ano tayo. Paano ng Mount Banahaw. Kumbaga hitan. Banahaw ba? Hindi Cristobal? Ang Cristobal po, dun eh. Oo. Pero parte ng Mount Banahaw ang Kilangin. Yes po. Okay. Believe side. Okay, picture mo tayo dyan Opo. Okay guys, Kilangin. I Yun, love sir. Kilangin. Grabe yung ahon nito. Ito yung literal na 45 degrees. Hindi lang yata no? Kasi tingnan mo yung ano natin, yung pwesto nila pag akyat to. Nakikita mo ba? Woo! Hindi pala to pwede sa lahat. So kung gusto mo talaga pumunta ng falls, pwede kang mag-arkila ng kabayo, paakyat one way. 350. Isang tao lang. So ayan. Pwede kang magkabayo. Kung gusto mo talaga, tapos ayaw mong mahirapang umakyat. So nakakailang minuto pa lang tayong maglakad. Nakakahingal na agad. Yan na naman. Bakit na naman? Anong elevation nito, kuya? Wala idea? Sayang ang dala ko yung relo ko. Masusukat natin to eh. Feeling ko minimum 100 dito. Ngayon guys, tingnan nyo kung gaano ka dense yung ano dito, yung mga puno, ba't ibang mga puno. Napaka healthy yung environment dito. So i-maintain naman nila na malinis, wala akong nakikitang mga kalat-kalat. And parang nakita ko kanina si kuya, yung isang guide, dala-dala nila yung basura.
So wala silang iniiwan dito. Wow, grabe. Tingnan nyo to. Grabe, ang ganda ng mga puno. Talagang ito yung pinaka sabi mo talaga na talagang siya, hindi siya masyadong nagagambala dahil yung mga moss na tumutubo sa mga puno. Yan. Talagang virgin. Ang virgin pa. Diba? May makikita ka mga moss na tumutubo sa mga puno. Hindi siya untouched. Ang ganoon, yan mga moss tumutubo. Natirinig nyo ba guys? Ikaw mo sa salita. Ginanghuni ng kalikasan. Diba? Napakasarap pakinggan. Dapat dito pag naglakad ka, tahimik ka lang para ma-enjoy mo yung tunog ng kalikasan. So, yun pala guys, pag nakalimutan nyo talagang bumili ng inyong baon dun sa may jump off point, merong tindahan, may mabibili kayo. Like mga ganyan, pagkain, kanin, ulam. At diba, may sari-sari store doon, tubig, lahat ng pwede nyong kailangan, mabibili nyo na doon. Yun nga lang, syempre kung ano yung meron doon, yun lang yun. Kaya mas maganda kung kaya nyo magbaon, kung gusto nyo kainin, dali nyo na. So dito guys, parang 90-95% bato yung daanan. So hindi kayo ganong mahirapan kung umulan ng saglit, umulan kagabi, kasi hindi kayo mag-worry sa mga putik. Yun naiisip ko kanina o nung kahapon bago tayo magpunta dito. Ayan, lupa na, tapos na yung bato. Hanggang dito na yung bato, kuya? Tapos yung example naman yung sa kabayo, sir. No. Start na dito yun. Mula na po dun sa pinagparkingan nyo. Hanggang dito lang yung kabayo? Opo. Kasi hindi na po kaya dito ng kabayo yung sa hagdan. Hindi pala hanggang dulo. Kailangan mo pa rin talagang maglakad at paakyat. Ayan guys, so napansin nyo yung sa may mga handrail na, ito na yung simula ng pababa. Kaya papansin nyo, yun sobrang parang bababa ka dito ng mga 10th floor. Yari tayo dito mamaya paakyat. Ako lang pala, malalakas to mga kasama natin Hindi, may hawakan naman kaya okay lang, makakasurvive naman yan basta may handrail. Grabe, taas na so isipin mo doon tayo galing yun, sa pinakatas na yun. Tapos parang wala pa yata tayo sa kalahati. Parang hindi lang yata 10th floor yung ibababa mo dito 20th floor yata ito Yung lalaki ng hakbang Ayan guys, so ito na yung Kilangin Falls. So ipapakita ko na sa inyo guys 1, 2, wait lang. Ang itong tubig. Ito yung makikita nyo dito sa bungad. 1, 2, 3. Tadaan!
So, yung pwesto natin, nandito tayo sa may pinakalikod ng falls. Yan. Yan yung swim area. Yung baba na yan. Parang masarap kumain din sa baba. Oh. Pero bawal yata yan. Siyempre, madudungan yung ilog. And diretso na natin guys. Pakita ko na sa inyo to. So ito yung pinaka main falls, kaso dahil walang ulan, kaya walang tulo yung falls. So ang source lang ng tubig, ang source ng tubig bukal o galing ng Mount Bukal. Yan. Yan ang source ng tubig na yun. Yung galing Mount Banahaw, wala kasi walang ulan. Okay. Yun yung nagkikreate ng mataas na falls. Yun pala yun. So anyway guys, mamaya explore pa natin to. Kami ay kakain muna. So ito guys, kakain na tayo. Ito yung ating pagkain. Ginataang karne. Kabayo. Karne ng kabayo. Andox. Masarap pag may sauce. Siyempre may merienda tayo mamaya. Ito ang ating favorite. Baka cook yan. Strawberry flavor. Ito, may cheesecake pa tayo. Tara, kain tayo. Alright guys, so natapos tayo sa ating masarap na lunch. Siyempre na-appreciate mo yung masarap na lunch kasi sobrang nakakaingal yung papunta dito. Talagang mapapakain ka ng marami kung ikaw ay nagda-diet eh. Parang hindi mo may iwasan kasi sobrang nakakapagod pumunta dito guys. So eto na ngayon tayo, papunta na tayo ng main falls. So yan, tatago ko muna sa inyo. Ito muna ang inyong pagmasdan. Yan, tanaw na dito. Ito yung parang second level yan, mga mababaw lang. Parang gusto mo lang mag-chill dyan, babad. Tapos sa may baba yung tinatawag nilang baby falls. So ngayon, papunta na tayo sa main falls. Yan. Maya mo na. Baka ulo ka? Ito na lang. Hi, ito yung mga guys. Shoutout po. Goldbell! Dito ang pangalawang pogi! Dito! Hello! So ito yung mga mababait nating guides dito sa Kilangin Falls. So, aim muna. Shoutout nga pala sa taga Bulacan! Mga pista ko sa Bulacan, sa Pampalay! Kamusta kayo yan? Shoutout po sa mga kamag-anak ni Sir. Kamag-anak sa Bulacan! Sa Pampalay. Ito, mag-edit rin ako, Mario! Napakagiliw ni tatay eh, no? Kamusta kayo? So ito guys, na-try na nating lumublob. Ang lamig na tubig, grabe. Papa lang, oh. Wow. Oh, ang lamig. Auto garden ako eh! Kilangin Falls guys, this is Kilangin Falls. Nandito tayo ngayon sa main falls. Napakalinaw, ganyan kalinaw sa sa bato eh. Ayan guys, nakikita nyo merong mini falls. Nandito yan sa pinaka parang kuweba na ng dito sa may main falls.
So ang source ng tubig niyan bukal yan, nanggagaling sa mga singit-singit na bato. Yan, dyan galing yung source ng tubig niyan. Ito malakas to. Kanina okay pa ako nung pagkalubog ko. Ngayon, nakakangatog. Lamig. Pero masarap to sa pag overwork muscle. Ilalim nito guys, 15 to 18 feet daw. So check nyo na lang kung ano yung makikita natin sa pag bilupit ko. Nandito tayo ngayon sa second level ng falls. Galing tayo sa main falls. Ngayon dito tayo. Yan. Malapit na ba si Kuya? Hindi na punta ng paligid. Alamig. Nakakangatog pa rin. So ngayon tayo ay pupunta sa tinatawag nilang Baby Falls. Ito yung pinaka babang part nung Kilangin Falls. Ito yung pinakababa. And ito yung daan natin dito. Yun, mukhang maganda siyang swim area. Ayan. So maganda talaga, tinatry nyo lahat puntahan yung mga dito, mga falls, para at least magkaroon kayo ng full experience dito sa Kilangin Falls. Ay! Nakalala ko yung lalaki puno namin. Yun ang maganda dun, no? Ano po? Lalaki puno. Lalaki puno. Lalaking puno. Ayan, ayan mo. May kasarihan yan, boss. Oo nga. May na-imagine ba kayo guys? Yan. Obvious na lalaki tong puno na to. Yan. Yan. So dito lang siya matatagpuan sa Baby Falls na tinatawag mo. Yan. So tingnan natin kung ano ang makikita nyo dito sa Baby Falls. Wow, maganda pala rito. Ayun oh, lakas ng falls oh. Nakatago siya guys eh. Kailangan mo talaga pumunta doon sa may bandang gitna para makita mo kung gaano kaganda yung falls. Ito na guys, papakita ko na sa inyo yung Baby Falls. Diba? Solid din. Solid din yung view dito, ayun oh. Kita mo yung doon sa taas. Yan doon. Yung main falls yan dyan. Tapos dito yung second level. Ito na yung first level. Yan. Yung tawag nilang Baby Falls. Napakaganda rin. Grabe. Solid din, solid. Wow.
Baby Falls. Nakakatigis na ano laman. Napakalamig. Pag nababata, wala na ulit. Mawala. Nangihilig ako sa lamig. Ang lakas. Nandito tayo malapit sa wow, grabe, napakaganda. Pag nandito kayo sa Kilangin Falls, hindi nyo na kailangan magdala ng inuming tubig dahil meron na sila dito malamig na mineral water. According nga dun sa nakausap natin kanina, hindi ko lang na-record na itong tubig na to, itong drinking water source na to ay natural alkaline water. So, pinilter siya ng nature, kaya talagang yung pH content daw nito is sobrang taas according din sa mga researcher na nagpunta dito para i-test yung tubig. So tara, try natin kung gaano kalamig, anong lasa ng tubig. Lasang tubig. So guys, pabalik na tayo sa jump off point. And ito na yung Kalbaryo. Kapag pababa yung trail papunta ng falls. Ngayon, baliktarin mo. Ganyan ang itsura. Sobrang tarik. Wala kang choice. Kailangan mo akyatin to. Kung hindi ka makakauwi.
Yeah. Yeah. Ah. So paano? Siguro na sa jump off. Hindi ko na kaya mag video habang pinapahirapan yung sarili. Bakit dyan? Dito pala sa jump off point, pwedeng maligo after nyo pumunta sa falls. Maraming mga bahay dito ang nag-o-offer ng shower room services. 20 pesos lamang ang babayaran per person sa paggamit dito. So yun guys, tayo ay pauwi na. Time check natin 5:58 PM. So ngayon lang tayo nakauwi kasi nanggaling tayo sa isang napakahirap na pag-akyat, pag-ahon pabalik dun sa jump off. Sobrang siguro ni-imagine ko kung yung unang pag-akyat natin ay nasa 20th floor, ganun kataas yung iaakyat mo. Tapos meron pang susunod yun sa mga ibang parte para makarating ka ng jump off. Pero okay naman, sulit naman yung naging namin, adventure namin for today. So nagpapasalamat tayo sa mga kasama natin ngayong ride na sina Arvin Present. Yun, maraming salamat. And kay Jason, Hey. yun, maraming salamat. So sa susunod nating adventure ulit. At kami ay magpapaalam na sa inyo. Dito na natin tatapusin ang ating video. And abangan nyo pa yung mga susunod nating adventure, yung mga magagandang lugar na pwede nating i-share sa inyo, para hindi na kayo, kahit di na kayo umalis ng bahay nyo, makita nyo yung mga lugar na magaganda, or magkaroon kayo ng idea pag napanood nyo yung video namin, para gawin nyo na ring guide para kung magpaplano kayong papunta dito sa Kilangin Falls. So yun lang guys, maraming salamat po, and see you po sa susunod nating video. Bye!